Okay, good morning and happy Sabbath from Cayman Island. So dito po sa ating banal na kasulatan sa Isaiah 58 verse 13, ang sabi po dito, kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tatawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong mga sariling lakad ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. So dito po sa chapter 13 po ng chapter 58 ng Isaiah verse 13, nagbibigay po ng babala yung Diyos na huwag lapastanganin ang araw ng Sabat, kundi ito ipangilin. So Sabat po ay isang araw na para sa atin at sa Diyos upang tayo'y makakonek na merong tagapaglikha, merong nagpo-provide. Binigay po ng Diyos yung 6 na araw para sa atin. At yung Sabat ay para sa Diyos. Sa araw na yan, ang Diyos pala dapat ang maging sentro ng ating buhay, hindi ng ating sariling kagustuhan. At ang sabi nito, kung sa verse 14, kung magkagayoy malulugod ka nga sa Panginoon at pangangabayuhin kita sa mataas na dako sa lupa, at papakainin kita ng mga mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So mayroon palang gantimpala o naghihintay sa mga taong nagiging tapat sa pag-keep ng Sabat o pagsunod ng Sabat. Sapagkat ang Sabat ayon sa Levitico 23 verse 3, ito'y isang banal na pagtitipon, banal na araw para sa bayan ng Diyos. Kaya yung Sabat ay hindi lang po para sa mga Hudyo. Ayon sa Mark 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Marami ang nagkakasakit, marami ang nahihirapan sapagkat hindi nila nakikita yung totoong kapahingahan sa spiritual, sa isip, at sa kanilang mga gawa. So yung Sabat po ay isang espesyal na araw na kung magkikipo tayo ng Sabat, igagalang natin ang Panginoon po ay ating naglo-glorified, at higit sa lahat, God will supply our needs. Because during the Sabbath, ang Panginoon po ay gusto pong, anong tawag nito? Mag-communication sa atin through worship and singing. God bless you. Please like and share, mga kaagwantista. Amen.